Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2861. Ang 1,000 salita ay hindi katumbas ng isang matigas na halik. Damang-dama ni Alex ang kanyang madamdamin, nanginginig, at matinding damdamin ng mabawi ang nawala sa kanya. Kapag ang love factor ay sinindihan, hindi ito maaalis ng mag-isa. Ang kailangan nito ay mas malaking pagkasunog, at ilalabas niya ito ng buo. Nang ilagay ni Alex si Luna sa lupa, bigla siyang natauhan. "Habi, mag-ingat ka sa mga paa mo." Hinawakan niya ang mga binti ni Alex. Nang mahawakan niya ito, laking gulat niyang nakita niya na ang mga ito ay normal na binti na may laman at dugo. Mayroon silang kakaiba at nababanat na mga kalamnan na may makinis at pinong sensasyon. "Ha, ang iyong mga paa." Pagtingin sa mga binti ni Alex, nanlaki ang mga mata niya na parang nananaginip. Sa kanyang sorpresa, dumami ang laman at dugo sa mga buto lamang, halos parang isang mahiwagang pagbabago. Napakurap siya nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay bumangon siya at lumapit upang hawakan ang mga binti. Umiiyak sa tuwa nang sa wakas ay nakumpirma niya na ang mga ito ay isang pares ng kompleto, o perpekto pa nga, mga binti. Sa gulat na tingin ni Alex, hinawakan niya sila. Medyo naiinip si Alex. "Ako na ba ngayon?" Mahina ang boses ni Luna sa ilong. "Habi, medyo natatakot ako." "Ano ang iyong kinakatakutan?" "Natatakot akong masaktan." Panipi-panipi. Hindi ito masakit, ngunit ito ay tiyak na napakalaki. Asterisk. Lumipas ang 3 buong oras sa isang iglap. Nakapikit si Luna habang nakahiga sa kanyang dibdib. Noon niya napansin ang itlog ng Genbo sa tabi nila. Kaya naman, nagtatakang tinanong niya si Alex, "What on earth is this?" Ito ang matandang tagapagtanggol ng True Martial Shrine. "Ha? Bakit siya muling bumalik sa itlog?" Tapos, hindi ba niya nakita at narinig ang ginawa natin? Hinawakan ni Alex ang kanyang basang balat. "Huwag kang mag-alala. Ang nahati na kaluluwa ng True Martial Star-Lord ay nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Ito ay itinuturing na muling pagsilang. Ito ay magiging isang bagong maliit na pagong kapag ito ay napisa mula sa itlog." Ngunit mahirap sabihin kung maaalala tayo nito. Pagkatapos nito, maikling sinabi ni Alex ang ilang mga salita tungkol sa kanyang mga nakatagpo sa nakalipas na 6 na buwan. Lalong naguluhan si Luna habang nakikinig. Ito ay ganap na lumampas sa kanyang pangunawa, lalo na nang marinig niya na ang isang demonyong nilalang tulad ng Abyssal Overlord, na mas makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa kataas-taasang Diyos, ay humiral. Hindi niya alam kung nasa ang antas na ang kataas-taasang Diyos, ngunit siguradong ito ang pinakamalakas na Diyos sa mundo. Gayunpaman, simple ang iniisip ng babae. "Habi, matagumpay mong nalampasan ang pagsubok at nakatakas ka sa bibig ng demonyong nilalang na iyon. Sa paglipas ng panahon, tiyak na mapapatay mo sila." Napangiti si Alex. "Hindi ka ba masyadong confident sa akin?" "Niwala akong ganoong tiwala." Sabi ni Luna. "Oo naman. Ako, ang munting mangkukulam, ay naniniwala na ang lalaking maaaring guluhin ako ay tiyak na hindi mababa." Ang kanyang mga salita ay halos nag-alab muli ng pagnanasa. Pinipigilan lang ni Alex ang pagkasabik matapos ang mahinang pagbigkas ni Luna. "Masakit. Nasaan ang mga magulang mo? Na-clear ba nila ang trial?" Tanong ni Alex. "Hindi nila ginawa, syempre. Nakapatay ang tatay ko ng ilang demonyong hayop. Ang nanay ko, 0 score, at ganun din ako. Bumalik sila matagal na ang nakalipas." "Oh, oo nga pala, may nangyari sa bahay mo." "Ano? Anong nangyari?" Sabay talon ni Alex. Yun, hindi ko naisip ngayon lang. Wala na ang bahay mo." Nang marinig ang mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Alex na parang nagliliyab ang kanyang puwitan. Nagmamadaling nagpatuloy si Luna, relax and hear me out. May umagaw sa Rockefeller Manor, ngunit walang nangyari sa biyenan at sa iba pa. Pinaalis sila ng ganoon lang. Bahagyang nabawasan ang pagkabalisa ni Alex, ngunit hindi nagtagal, muli siyang nagalit. "Sino ang nakatira sa bahay ko?" Kabanata 2862. Paanong maupo si Alex nang marinig niyang may umukap sa kanyang bahay at itinaboy ang kanyang ina, asawa, at mga anak. Gustuhin man ni Luna Flores na pumunta sa isa pang round,
hindi siya makapag-concentrate. Siyempre, hindi ganoon kamangmang si Luna. Sa katunayan, siya ay labis na nasa sabik at ganap na nakalimutan ang tungkol sa bagay na iyon. Tara na, gusto kong makita kung sino ang umukupa sa bahay ko. Dinampot ni Alex ang itlog ng Genbo sa lupa. Noong una ay gusto niyang itapon ito ng direkta sa storage ring, ngunit ito ay isang buhay na bagay sa pag-iisip, at malamang namamatay ito sa kapaligiran sa loob ng storage space. Sabi nga, dapat maayos sa loob ng cleansing vase. Gayunpaman, nagpadala ng mensahe si Ancestor Body sa sandaling iyon, na nagsasabi na pinagtagpo siya at ang maliit na pagong na ito, at nais niyang palakihin ito mula sa murang edad. Kinuha niya iyon kay Alex. Ang bagay na ito ay medyo kapansin-pansin, pinamamahala ang direktang pumasok sa palasyo ng isip ni Alex. Ibinaon ito ni Ancestor Body sa lupa sa ilalim ng Ancestral Body Tree. Oh! Ang lupa ay hindi lamang ordinaryong lupa, ngunit ito ay ang heavenly self-renewing soil. Dapat mas lumaki kung sa ganitong klaseng lugar ililibing, diba? Hindi na hinintay ni Alex na umalis kasama si Luna, pero tinuro niya ang likod. Nagpatayo pala siya ng bahay na kawayan at doon siya tumira, tahasang naghihintay kay Alex. Kung hindi siya magpapakita, magpapatuloy siya roon. Ngayon, ang kanyang Sky Devil Zither ay nasa bamboo house pa rin. Niyakap ni Alex si Luna. Bakit ang tanga mo? Mukha ba akong taong may maikling buhay? Isang dakilang tao ang minsang nagsabi sa aking kapalaran at sinabing kaya kong mabuhay ng hindi bababa sa 10 milenyo. Kaya, kahit na may magsabi na patay na ako, hindi ka dapat maniwala. Hindi, wala bang nagsabi sa iyo na buhay ako? At least, dapat naramdaman ito ni na Cheryl at Daya. Hindi kita nakita ng sarili kong mga mata, kaya paano ako maniniwala sa kanila? Sabi ni Luna, I even called you over. Kahit kumbinsido sila na buhay ka pa, hindi ko makumpirma ang kaligtasan mo hanggat hindi kita nakikita. Bagamat hindi nila ito sinabi, tiyak na sinisisi nila ako sa kaibuturan. Huwag mo masyadong isipin. Agad na nakuha ng dalawa ang Sky Devil Zither bago nag-teleport sa isang lugar na malayo. Asterisk. Sa kasalukuyan, ang Amerika ay nasa isang patuloy na umuunlad na sitwasyon. Mula noong sumabog ang espiritual na enerhiya sa wasteland, madalas na lumitaw ang mga kakaibang puwersa. Dati, lumitaw ang 6 na sinaunang sekta ng Amerika, Snow Dragon Valley, Beast King Sect, Returning Sword Sect, Demonic Spirit Cult, Rakshasa Temple, at Lightning Pavilion. Iyon ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang puwersa ng Amerika. Pagkatapos ng kanilang mga pagpapakita, nakipagkompetensya sila para sa Dawfield sa Amerika. Ang tinatawag na Dawfield ay isang sentral na lugar para sa pagputok ng tubig sa espiritual na enerhiya. Noon, ang pagtaas ng espiritual na enerhiya ay sumabog sa 12 ng lugar sa Amerika lamang, na matatagpuan sa mga espiritual na bundok o malalaking ilog na kinabibilangan ng Terre Mountain, Yukon, Sky Mountain, Pompeii, at Eme Mount. Ang pagtaas ng espiritual na enerhiya ay sumabog din sa maraming lugar sa labas ng Amerika. Hindi lang iyon, ngunit isang bagay ang hindi alam ni Alex nang umalis siya upang iligtas si Jade at ang iba pa sa Mount Sota. Sa mga susunod na araw, isang kakaibang phenomenon ang magaganap kung saan sumabog ang spiritual energy tide. Ang mga bagay na hindi pa umiiral noon ay dahan-daang nagsimulang magpakita. Si Yukon, halimbawa, ay isa sa kanila. Sinabi ng mga sinaunang alamat na ito ang tirahan ng Western Queen Mother. Ngayon, muling lumitaw ang isang kalawakan ng malalaking bundok sa orihinal na pundasyon ng bulubundukin ng Yukon na sumasakop sa lugar na napakalawak na hindi maintindihan kung kaya't ang isa ay mamangha. Nakapagtataka, ang mga ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa umiiral na Mount Yukon. Ano ang konseptong iyon? Tinansya ng mga dalubhasa sa tahanan na ang orihinal na Mount Yukon ay tumakbo ng mga 1,500 milya. Pero paano naman ngayon? Ito ay malapit sa 6,000 milya. Ang bagong 4,500 milyang bulubundukin ng Yukon na ito ay tila lumitaw sa labas ng hangin. Higit pa rito, kapag ang isa ay tumingin sa Mount Yukon mula sa malayo, ang bejeweled jade na palasyo ay nagmistulang isang makalangit na palasyo, at ang hindi makamundong tanawin ay parang isang panaginip. Makakakita pa nga ng malalaking immortal na ibon at mga dayuhang hayop. Gayunpaman,
Kabanata 2863. Kahit na ang pinaka-advanced na satellite at radio imagery ay hindi malinaw na makita ang tunay na anyo ng Bejeweled Jade Palace. Gayunpaman, ang mga hindi malinaw na balangkas ay maaari pa ring gawin sa mata. Hindi makapasok ang mga drone sa malaking bundok na iyon. Dahil ang sasakyang panghimpapawid ay haharap sa matinding electromagnetic interference kung dumaan sila sa lugar na iyon, ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring gumawa ng malaking detour sa paligid nito o lumipad ng higit sa 32,000 talampakan. Ang mga alingaw-ngaw sa internet ay nagsasabi na may mga Diyos sa bagong Mount Yukon at na ang Bejeweled Jade Palace ay ang Western Queen Mother's Palace. Ang mga inapo ng Western Queen Mother ay maaaring nakatira din sa loob ng palasyo. Nakaakit ito ng hindi mabilang na mga tao, lahat ay nagsisikap na makilala ang mga diwata sa loob. Pagkatapos, sinubukan nilang makapasok sa malaking bundok na iyon sa anumang paraan na posible. Gayunpaman, sila ay karaniwang bumalik na nabigo, na nakatagpo ng makapangyarihang mga hayop o nawala sa loob ng walang dahilan. Ang ilang mga tao ay nawala ng tuluyan sa loob. Ang ilang iba pang dowfields ay katulad ng Mount Yukon, kung saan lumitaw ang mga bundok mula sa manipis na hangin sa iba't ibang laki. Ang isa sa Yukon ay hindi ang pinakamalaki, ngunit ang mga parangal ay napunta sa Pompeii. Sa Oregon, lumitaw ang isang malaking kalawakan ng walang kamatayang mga bundok at walang kamatayang isla. Ang lugar ay napakalaki, at ang mga barko ay hindi makalapit dito. Dahil dito, nagkaroon ng mga pagbabago sa bawat teritoryo ng mundo. Ang Amerika ay nahaharap sa pinakamalaking pagbabago. Ang laki ng teritoryo nito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa orihinal. Sino ang maniniwala kung hindi dahil sa hindi maikakailang katotohanang lumitaw sa mundo? Sa katunayan, sino ang hindi ng ahas? Gayunpaman, medyo dramatic ang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis na inagaw ng 6 na sinaunang sekta na kalalabas lang ang kanilang mga teritoryo. Sinakop ng Return ng Sword Sect ang Yukon nang hindi ito tinatalakay sa mga nangungunang opisyal ng Amerika, katumbas ng pagguhit ng hangganan. Sa halip, direkta nilang inanunsyo na si Yukon ay magiging dowfield ng Return ng Sword Sect mula noon. Simula noon, walang sino man ang pinayagang pumasok sa bagong Yukon. Kung natuklasan, sila ay papatayin sa paningin. Sinubukan ng mga opisyal ng Amerika na pamahalaan ang sitwasyon. Ang mga tao mula sa Divine Constabulary at ang Flying Eagles ay ipinadala para sa negosasyon, ngunit ang mga resulta ay lubhang hindi kasiya siya, isa na direktang nakipag-ugnayan sa magkabilang partido sa labanan. Hindi lamang matataas at makapangyarihan ang mga tao mula sa Return ng Sword Sect, ngunit sila ay lubhang hindi makatwiran. Sa sandaling magkaroon sila ng hindi pagkakasundo, nagpatuloy sila sa isang pagpatay, na nagdulot ng limpak-limpak na casualty sa Divine Constabulary at sa Flying Eagles. Sa kalaunan, ang sitwasyon ay naiwang hindi nalutas. Ang isang katulad na sitwasyon ay naganap sa iba't ibang dowfields. Sinakop ng Snow Dragon Valley ang Pacto Mountain. Sinakop ng Beast King Sect ang Sky Mountain. Sinakop ng Demonic Spirit Cult ang Eme Mount. Sinakop ng Rakshasa Temple ang Terra Mountain. At si Pompeii ay nahulog sa mga kamay ng Lightning Pavilion. Sila ang 6 na pinakamalaking dowfields sa Amerika. Ang ilang maliliit na dowfields ay nahahati din sa mga puwersang iyon, samantalang ang ilang partikular na maliit na dowfields ay nahulog sa mga kamay ng iba pang puwersa. Halimbawa, sinakop ng Flying Eagle ang isa, ngunit hindi maliit at hindi malaki. Ito ay walang iba kundi ang Mount Dragon Tiger. Sa katunayan, ang 6 na sinaunang puwersa ng sekta na iyon ay hindi maaaring tunay na sakupin ang dowfields at immortal na mga bundok. Ang bawat lugar na lumabas ay naglalaman ng mga spell formation at force field na may iba't ibang mga paghihigpit na naiwan mula noong sinaunang panahon, at walang sino man ang basta-basta makakasira sa kanila kapag gusto nila. Kahit na nasakop nila ang mga lugar na iyon, sa pinakamainam, maaari lamang silang lumipat sa paligid sa isang maikling panahon. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod. Rockefeller Manor sa California. Ang Rockefeller Manor ay isang erupting node ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang lugar ng Rockefeller Manor ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Ito rin ang naging palaisipan ng mga tao sa mundo, lalo na ang 6 na sinaunang puwersa ng sekta. Ang lahat ay nag-isip na ang mga kakaibang kayamanan ay dapat naroroon sa Rockefeller Manor. Kaya naman,
Isinangkot ang Rockefeller Manor. Ito ay pinuntirya ng 6 na sekta. Sa wakas, ang sangikop sa Rockefeller Manor ay ang pinakamalakas sa 6 na sekta, ang Returning Sword Sect. Kabanata 2864. Sa pagbabalat kayo bilang isang dumaraan, dahan-daang nilampasan ni Hailey ang Rockefeller Manor at sumulyap sa plaka. Ito pala ang dalawang malalaking salita, The Rockefellers, ay matagal nang tinanggal at itinapon. Napalitan nito ng ilang gininto ang salita na nagsasabing, Returning Zeal Headquarters. Parang pamilyar ang gate, ngunit inagaw na ito ng isang gang ng mga bandido. Ang pinakanakababahala ay nawala ang kanyang kapatid na si Alex matapos ay host ang unang birthday party ng kanyang mga anak. Hindi na siya narinig mula noon. Sa sandaling naiisip niya iyon ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Bro, nasaan ka na? Naalala ni Hailey ang nakaraan nila ni Alex. Saglit, nakalimutan niyang maglakad at tumingin sa direksyon ng gate, nagpakasawa sa isang tren ng pag-iisip. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hoy, ano ang tinitignan mo? Sa kasalukuyan, 2 tao ang naglalakad palabas ng Returning Zeal Headquarters. Matapos nilang makita si Hailey ay agad nila itong pinagalitan. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bakit ka naliligo sa labas ng bahay namin? Sinusubukan mo bang magnakaw ng mga bagay? Oo naman, ang 2 taong ito ay mga disipulo ng Returning Sword Sect. Karaniwang tao lang si Hailey. Sa kasalukuyan, agad siyang namutla at halos lumuhad sa lugar sa ilalim ng mapilit na aura ng mga taong nagtanong sa kanya. Nauutos siyang sumagot, hindi. Hindi, napadaan lang ako at nakita ko. Nakita ko na mukhang solemn na ang manor. Napatulala ako saglit, I'm sorry, kayong 2. Aalis na ako agad. Sa totoo lang, aalis na ako. Itinaas ni Hailey ang kanyang paa at naglakad pasulong. Nakita siya ng 2 disipulo pabalik, nagmamadaling umalis. Partikular na nakakaramdam ng Katie ang mga lalaki dahil sa paikot-ikot na baywang at balakang at kalampag ng high heels. Tumigil ka dyan. Tawag ng isang lalaki kay Hailey sa matigas na boses. Napahinto si Hailey sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang umalis kaagad, ngunit nawalan siya ng kontrol sa sarili ng bumalot sa kanya ang alon ng enerhiya. Senior, anong ginagawa mo? Sinabi ng disipulo ng Returning Sword Sect sa tabi niya, inutusan tayo ng iyong master na pumunta sa Mount Dragon Tiger at ibalik kaagad ang babaeng tinatawag na Beatrice Essex. Kung hindi, hindi ko kakayanin ang galit ng iyong master. Huwag kang mag-alala, binigyan kami ng iyong master ng 3 araw. Sapat na ito, sabi ng matandang disipulo, dahil ito ay isang kahilingan mula sa batang sect master ng Returning Sword Sect. Ang mga Flying Eagle o kung ano pa man ay hindi maglalakas loob na gumawa ng tunog, at masunurin nilang iaalay ang babaeng iyon. Bukod dito, ang babaeng iyon ay pinagpala dahil sa pagpansin ng ating young master. Hindi ba niya itatapon ang sarili sa kanya? Pero magiging sobrang boring sa susunod na 3 araw. Tingnan mo tong babaeng ta. Siya ay itinuturing na isang nakamamanghang kagandahan sa mga regular na tao. Ayaw mo bang magsaya kasama siya? Panoorin mo lang akong masaya kasama siya, kung hindi. Habang nagsasalita ang lalaki, sumilay sa kanyang mukha ang isang masasamang panunuya. Hindi sinasadyang tumalikod si Hailey at muling humarap sa 2 tao. Hindi nakita ng 2 ng mabuti ang hitsura ng mukha ni Hailey sa nakaraang pag-uusap, ngunit ngayon, pagkatapos ng isang detalyadong pagtingin. Boy, siya ay talagang isang kagandahan ng walang kapantay na sukat. Nag-operate si Hailey ng isang beauty salon, at sa dati niyang pakikipagtulungan kay Alex, madalas siyang gumamit ng iba't ibang mabisang produkto ng pagpapaganda sa bahay. Dahil dito, hindi mailarawan ang ganda niya, na may balat na kasing ganda ng puting jade at may magandang hugis. Isa pa, hindi naging maramaw si Alex sa kanya. Uminom din siya ng mga table tas, espiritual na karne ng hayop, at maging ang mga dumpling na gawa sa mga bunga ng makalangit na batas. Hindi pagmamalabos na sabihin na siya ay halos 20 tumingin at nalampasan ang kagandahan ng maraming bituin. Nagkatinginan ang 2 disipulo, sabay na nagsiwalat ng mga lihim ng ngiti. Lassie, ito ang iyong maswerteng araw. Dumating na ang iyong serendipity. Kami ay Sword Immortals mula sa Returning Sword Sect, kailangan naming lumabas para sa isang paglalakbay. Mangyaring pangunahan ang daan para sa amin. Kapag natapos na ito, bibigyan ka namin ng ilang serendipity.
Makikinabang ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang tanging nakikita ni Hailey, gayunpaman, ay ang dalawang lalaking nagpapakita ng nakakadiri ng ngiti. Ang ganoong uri ng ngiti ay kamukha ng kanyang biyenan noon, kaya paanong hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Siya ay tiyak na tumanggi sa kanila. Ako ay humihingi ng paumanhin. May kailangan akong asikasuhin. Maaari ko lamang ipahayag ang aking panghihinayang sa pagkawala ng serendipity na ito. Ano? How dare you refuse good serendipity? Hindi ko talaga mapigilan. Patawarin mo ako. Anong kabastusan? Kabanata 2865. Agad na nagdilim ang mukha ng matandang disipulo. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ito ay kalapastanganan laban sa mga immortal. Isa ka lamang mortal. How dare you refuse a immortal's request? Hindi ka ba natatakot na magpapadala ako ng kulog at gagawin kang abo? Kailanman ay hindi inaasahan ni Hailey na ang mga tao mula sa Returning Sword Sect ay gagawa ng isang bagay na kasing bangis ng pag-agaw ng isang sibilyang babae sa sikat ng araw. Kaya, sumigaw siya para humingi ng tulong sa isang sandali ng desperasyon. Smack! Medyo kinabahan at natatakot ang nakababatang disipulo na baka maakit ng boses ni Hailey ang batang Sectmaster. Nakakatakot kung matuklasan sila, kaya ang tanging nagawa niya ay sampelan si Hailey sa sobrang kaba. Paano nakayanan ni Hailey ang sampal? Lumipad, nabali ang kanyang mga buto sa mukha, natanggal ang kalahati ng kanyang ngipin, bumagsak ang kanyang ilong, at namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Siya ay isang nakamamanghang kagandahan ngayon, ngunit ang sampal ay agad na naging kanyang kakilakilabot. Pagkalapag sa lupa, dumura siya ng isang malaking bibig ng dugo at nawalan ng malay. Nang makita iyon ng matandang disipulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Bakit kailangan mong tamaan ng malakas? Tingnan mo, tingnan mo. Siya ay naging kahindek-hindek na bagay na ito. Paano siya gagamitin ngayon? Ang buwan ng nakababatang disipulo ay agip. Hindi man lang ako naglabas ng lakas. Matapos masulyapan si Hailey, dahan-daang napatay ang nag-aapoy na apoy ng pagnanasa ng matandang disipulo. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi mo ba siya haharapin? Huwag mong hayaang makita siya ng iyong master. Paano ko siya haharapin? Patayin siya. Ano pa? Gagamutin mo ba siya? Oh, sige. Ang 2 taong ito mula sa Returning Sword Sect ay may malakas na antas ng cultivation. Ang isa ay isang human immortal at ang isa, isang earthly immortal. Sila ay ganap na mga hotshot na kayang gawin ang anumang gusto nila sa Earth noon. Sa katunayan, ang mga pinsala kay Hailey ay wala sa kanila, maaari nilang ibalik siya sa dating estado sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mga table tasks sa karamihan, ngunit, pansamantalang laruan lang si Hailey sa paningin nila. Ang kanyang halaga ay mas mababa kaysa sa tableta na makapagliligtas sa kanya. Kaya naman, mas gugustuhin nilang patayin siya at itapon kaysa mag-aksaya ng gamot sa pagpapagaling. Unti-unting namulat si Hailey. Narinig din niya ang pag-uusap ng 2 tao, at nadurog ang kanyang puso. Ang buhay ng mga ordinaryong tao ay tunay na walang iba kundi putik sa mga taong katulad nila. Mamamatay na ba ako? Ang taong pinaka-nami-miss ni Mami ay ikaw, Zoe. Magiging malungkot ka kung wala si Mami sa tabi mo sa hinaharap. Kailangan mong manatiling matatag at maging masunurin. Bro, nandito ka ba para ihatid ako sa River Styx? Ang bastos mo. Paano ka mamatay? Napakalakas mo. Hindi ka maaaring mamatay. Alam mo ba kung ilang puso ng babae ang masasaktan mo kapag umalis ka? Bulong niya na parang nagpapalam sa mundong ito. Madudurog ka ba para sa akin? Yumuko ang parang panaginip na lalaking iyon at marahan siyang binuhat, bamulong sa kanyang tainga. Ang kanyang paggalaw ay malambot at banayad, na para bang may hawak siyang bagong panganak sa kanyang mga bisig. Muling umaambon ang kamalayan ni Hailey. Noong nabubuhay ka, naiinggit lang ako sa ibang babae. Sa halip, yayakapin kita pagkatapos ng iyong kamatayan. Yakap mo ako ng mas mahigpit, kapatid. Sa totoo lang, lagi kitang gusto. Matapos sabihin ang mga katagang iyon, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na ipinadala sa kanyang katawan. Comfortable ito, at parang nakalutang ang kanyang katawan. Matulog ka na. Magiging maayos ang lahat kapag nagising ka na. Ang malumanay na boses ng lalaking iyon ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Siyempre, hindi iyon panaginip. Ito ay, Alex. Bumalik siya pagkatapos mag-teleport sa malayong distansya.
Kabanata 2866. Ang biglaang pagsulpot nina Alex at Luna ay nagulat sa dalawang returning sword sect na miyembro. Sila ay tiyak na lumitaw sa isang nakakagulat na paraan, gayunpaman. Kapag napagmasdan nilang mabuti ang maliwanag na yugto ng paglilinang nina Alex at Luna, nawalan sila ng bantay. Sa kanila, hindi pa naabot ni Alex ang nascent soul. Sa kabilang banda, bagamat mukhang mas malakas si Luna kaysa kay Alex, siya ay isa lamang langgam sa kanila. Maaari lamang nilang sirain siya sa pamamagitan ng isang alon ng kanilang mga kamay. How dare you, isang maliit na core formation, na makialam sa mga isyo ng ating sekta. May death wish ka ba? Sabi ng isa sa mga miyembro, 5 metro ang layo kay Alex, na may mabangis na ekspresyon. Galit, gusto niyang tapusin ng mabilis si Hailey, ngunit ang mga random na taong ito ay lumabas ng wala, halatang naghahanap ng gulo. Ito ay naglagay sa kanila sa panganib na matagpuan ng kanilang pinuno ng sekta. Nagbabalik na sword sect, malungkot na tinignan ni Alex si Hailey. Ang isipin na ang isang magandang babae ay bugbugin ng ganito. Ang kanyang huling pangungusap, lalo na, ay naging sanhi ng kaba sa puso ni Alex. Nag-aapoy siya sa galit, at bagamat patuloy na namumuo ang galit, siya ay nagpakitang kalmado tulad ng isang anyong tubig. Inangat niya ang ulo at nakita ang tablet na nakasabit sa pintuan. Ha, tawa ng tawa si Alex. Habang tumatawa siya, mas naging malamig ang ekspresyon niya. Ang nagbabalik na miyembro ng sword sect ay agad na na-trigger. Saan nanggaling ang tandang ito? Itigil ang paglalagay ng iyong munting psychotic act sa harap ng aming patio. Iniinsulto mo ang aming sekta, at nararapat kang mamatay. Tumigil ang tawa ni Alex. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang ang kanyang nakamamatay na aura ay parang nakakamatay. Natatawa akong nakatayo sa harap ng sarili kong bahay, at dahil dyan, karapat-dapat akong mamatay. Paano kayo magbabayad kung ganoon? Kinuha mo ang bahay ko at pinalayas mo ang pamilya ko. Isa pa, binugbog mo pa at sinubukang patayin ang sinumpaang kapatid ko sa bakuran. Natigilan ang lalaki. Ikaw ay isang Rockefeller. Nanatiling tahimik si Alex at tumingin sa paligid ng manor. Ang pormasayo na inilagay niya dito ay narito pa rin, ngunit walang mga palatandaan ng pinsala. Nakakatuwa, ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay hindi nasira. Paano kaya ang returning sword sect ay pumalit? Maliban na lang kung may sadyang nagbukas ng pinto at sinabihan sila kung paano pumasok. Ngunit hindi rin iyon makatuwiran. Kumunat ang noo ng isa. Nagtagal sila dito ng napakatagal, at medyo malakas ang boses ni Alex. Naririnig sila ng mga tao sa loob. Agad niyang sinabi sa isa pang lalaki, Kuya, huwag mo nang i-drag ang mga bagay-bagay. Patayin mo na lang sila ngayon din. Tumanggo ang kanyang sinumpaang kapatid, naglabas ng 1 metro at kalahating lang na silver longsword. Kumikislap ito ng may bahaghari na liwanag at nagbuga ng berdeng kislap habang iniindayog niya ito at sinugod patungo kay Alex. Sabi niya habang tumatakbo, ang tawag sa pag-ataking ito ay meteor shower. Parangalan na mamatay ka sa ilalim ng aking espada. Ang kanyang atake ay nakatutok kina Alex at Hailey. Dahil bihirang kagandahan si Luna, mas malakas pa ang alindog niya kay Hailey. Bukod dito, siya ay isang magsasaka. Kaya naman, automatikong inilista siya ng lalaki bilang kanyang biktima at pag-aari, at hindi niya siya pinuntirya. Tiningnan ni Luna ang pag-atake ng lalaki ngunit nananatiling kalmado at hindi natitinag. Naniniwala siya na madaling patayin ni Alex ang human immortal. Mamatay. Hindi gumagalaw kahit isang hakbang si Alex habang kinakaharap niya ang pag-atake. Hinawakan lang niya si Hailey gamit ang isang kamay habang itinaas niya ang isa, itinuro ang dulo ng espada gamit ang isang daliri. Ano? Sinasalungat mo lang ang pag-atake gamit ang isang daliri. May death wish ka ba talaga? Parehong natigilan ang dalawang alagad. Akala nila ay tinamaan ng takot si Alex. Ang isa ay hindi gagawa ng isang bagay na nakakabigla kung sila ay matino. Sa tingin ba niya siya ay isang makalangit na hari? Kabanata 2867. Sa sumunod na segundo, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Hinawakan ng daliri ni Alex ang dulo ng espada, ngunit hindi ito nabutas. Sa halip, nagawa niyang pigilan ang pag-atake. Ang espada ay mabilis na nagyelo, kasama ang ilang pagsiret, na naging isang yelong espada.
Ang lalaki ay agad na nagyelo sa isang ice statue sa sobrang lamig ng temperatura. Ano? Anong nangyari? Paano ito posible? Ang mga mag-aaral ng ibang lalaki ay lumiit sa hindi makapaniwala. Sa sumunod na segundo, nakarinig siya ng kaluskos, at isang bali ang lumitaw sa mystical sword ng kanyang partner. Dahan-dahan itong lumaki hanggang sa lumitaw din ang mga makakapal na bitek sa katawan ng kanyang kinakasama. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na kalabog ang napuno ng hangin. Ang katawan ng kanyang sinumpaang kapatid, kasama ang kanyang damit at espada, ay nabasag sa dinurog na yelo na parang salamin. Kuya, sigaw ng lalaki, nanginginig ang boses. Hindi lang dahil nawalan siya ng kasama, kundi dahil lang sa takot niya kay Alex. Since they viewed him as a weak core formation guy, they never expected Alex to be so deadly. Ang kanyang kapatid ay dapat na maging mas malakas kaysa sa taong ito, pagkatapos ng lahat. Sino ka? Imposible para sa Wastelands na magkaroon ng isang taong kasing lakas mo. Ikaw, wala ka sa yugto ng core formation. Itinago mo ang iyong tunay na paglilinang. Tama ba yon? Anong stage ka na ba talaga? Pagharap sa malamig at nakamamatay na tingin ni Alex, dahan-daang umatras ang lalaki. Si Alex, gayunpaman, ay iniabot ang kanyang daliri upang himukin siya. Ngunit ang lalaki ay hindi maaaring maglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang. Talagang alam niyang hindi lang sa core formation si Alex. Dapat isa siyang immortal monarch kung kaya niyang patayin ang kanyang partner ng ganoon kadali. Kung lilipat ka ng isa pang hakbang, mapupunta ka tulad ng iyong kapatid, malamig na sabi ni Alex. Ha? Kinilig ang lalaki mula ulo hanggang paa. Pinagmasdan niya ang mga piraso ng laman sa sahig at napatigil siya sa paglalakad. Anong gagawin mo? Sabi ni Alex, wala naman masyado. Gusto ko lang hiramin ang kaluluwa mo. Nang marinig ng lalaki ang sagot na iyon, alam ng lalaki na hindi siya pababayaan ni Alex ng madali. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo patungo sa Rockefeller Manor nang walang pag-aalinlangan. Bago pa siya makatakbo ng higit sa 3 metro, naramdaman niya ang isang malamig at nakamamatay na aura na bumabalot sa kanyang katawan at humawak sa kanya sa lupa. Kitang-kita niya ang buhay sa kanyang katawan na pumapatay sa mga butil ng sili. Ang kanyang kaluluwa lamang ang natitira. Sa susunod na segundo, naramdaman ng kanyang kaluluwa ang nakakatakot na lakas ng pag-iisip na dumadaloy at hinahanap ang kanyang mga alaala. Walang katapusang sakit ang sinamahan ng proseso. Gusto niyang sumigaw at magpumiglas, gusto niyang patay na ang kanyang kaluluwa. Ngunit walang paraan upang makatakas sa kanyang kaluluwa na hinahanap. Nang madaanan ni Alex ang mga alaala ng lalaki, lalo lamang nadagdagan ang kanyang galit at ang kanyang katawan ay napuno ng nakamamatay na aura. Sa isang mahinang tapik ng kanyang kamay, naging tambak ng yelo ang lalaki. Honey, anong nakita mo? Tanong ni Luna. Kamatayan. Nagpadala si Alex ng ilang divine power sa katawan ni Hailey at marahang inilagay siya sa cleansing vase. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga hakbang patungo sa Rockefeller Manor. Honey, anong gagawin mo? Siyempre, uuwi na ako. Karapatan nating bumalik. Papatayin ko ang sino mang maglakas loob na hamarang sa atin. Kabanata 2868. Boom! Tiningnan ni Alex ang tablet sa lantel. Ito ay isang masamang paningin sa kanya, kaya nagpadala siya ng isang alon ng mystical energy at sinira ito. Papasok na sana siya sa mansyon, muli niyang nilinggan ang matataas na gate na pininturahan ng pula at nakakunot ang noo. Honey, anong meron? Napansin ni Luna ang ekspresyon ni Alex at nagtanong. Sagot ni Alex, hindi ito ang orihinal na pinto. Pinalitan na. Napapikit si Luna. Kung hindi ito ang ating mga pintuan, ang pag-iingat sa mga ito ay madudumi lamang ang ating mga mata. Halos agad-agad, ang kanyang devilish instincts ang pumalit, at sinipa niya ang mga pinto pababa. Bang! Ang malakas na pagsabog ang yumanig sa katahimikan sa hangin. Ang dalawang pinto ay sumabog mula sa sipa, ang malakas na chi ay nagpadala ng hindi mabilang na mga hiwa ng kahoy na lumipad papasok. Maging ang frame ng pinto ay nawasak. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Ang kanyang banal na mata ay naging aktibo, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan kung ano ang nangyari. Isang binatang nakaputi ang bumili ng grupo ng mga lalaki dito.
Sinira niya ang kanilang mga tarangkahan sa isang hiwa ng kanyang espada at nanumpa na ang Rockefeller Manor ay kabilang sa return ng sword sect mula noon. Sila ay hindi makatwiran, na gumagamit ng puwersa upang makuha ang kanilang paraan. Sa pagbabago ng mga eksena, nakita ni Alex ang isa pang insidente. Ito ay ang parehong grupo mula sa return ng sword sect. Sa pangunguna ng lalaking nakaputi, itinali nila ang daan-daang karaniwang tao. Bilang backbones ng Thousand Miles Conglomerate, kilala ni Alex ang ilan sa kanila. Ang kapatid ni Waltz, si Asher, ay kasama rin sa grupo ng mga hostage. Kinuha ng return ng sword sect ang mga miyembro ng conglomerate hostage, na binyantaan ang mga Rockefeller sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila sa manor. Nang walang babala, pinatay nila ang kalahati ng mga tao doon. Ang natapong dugo ay sapat na para punuan ang isang ilog na parang nangangatay ng mga hayop. Nakalulungkot na makita ang gayong sinaunang sekta na walang pinagkaiba sa mga demonyo. Sa huli, ipinakita pa rin nito ang parehong lalaking nakaputi. Sa pagkakataong ito, nahuli niya ang Stormers ng Michigan. Ginamit niya ang pamilya ni Daya bilang kasangkapan upang pilitin ang mga Rockefeller na sabihin sa kanya ang tamang paraan upang makapasok sa porma sayon. Kaya nga, nalutas ang pagkalito ni Alex. Gayunpaman, lalo lamang nitong kinamumuhian ang return ng sword sect. Anong klaseng demonyong sekta ito? Bukod dito, habang hinahanap ni Alex ang isa sa mga kaluluwa ng mga disipulo kanina, nalaman niya ang tungkol sa maraming bagay. Gaya ng pag-alis nila sa Mount Dragon Tiger upang ipadala si Beatrice dahil naakit ang kanilang young master sa kanyang kagandahan at talento. Mula sa alaala ng lalaki, gusto siya ng kanilang young master dahil taglay niya ang pambihirang rekwintado body. Ang mga taong may ganitong uri ay maaaring pumasok sa estado ng pagkadyos ayon sa gusto nila habang lumalabo ang mga hangganan sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Sa ilalim ng estadong iyon, ang bilis ng pagsasanay ay magiging maraming beses sa karaniwan, kahit 100 beses na mas mabilis. Gayunpaman, ang mga babae lamang ang natural na maaaring magkaroon ng ganoong katawan. Ginawa sila nito na medyo bihirang hiyas, isa na may mataas na kalidad. Kapag nakuha ng isang lalaki ang kanilang yin, ito ay magsasama sa kanyang yang, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng parehong talento. Bahagyang nagulat si Alex, hindi inaasahan na pagmamay-ari ni Beatrice ang ganoong katangian. Kahit na ang Ultimate Book of Medicine ay sumulat tungkol sa iba't ibang uri ng mga katawan, talagang napakarami sa mundo. Dahil hindi nakatuon ang libro sa ganoong paksa, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga talento ni Beatrice. Delikado para sa kanya na magkaroon ng kakaibang uri ng katawan, naisip ni Alex habang nakahawak kay Luna at naglalakad papasok. Hindi nagtagal, nagmadaling lumabas ang mga return ng sword sect na nakarinig ng kaguluhan. Kabanata 2870. Sa kabilang banda, ang paparazzi mula sa Switch TV ay hindi magiging ganoon kabait at maghintay para sa Nightingale na ipadala ang footage sa boss. Kung sino ang unang nagbuhos ng balita ay natural na unang mababayaran. Kaya, nang tawagan ng Flying Eagles ang kanilang taktika, si Eleanor, ang mga tao sa Switch TV ay nakatanggap ng balita tungkol sa kaligtasan ni Alex ng sabay-sabay. Si Alex Rockefeller ay talagang buhay. At siya ay naniningil sa return ng ZIL headquarters. Ito ay nagbabagang balita, tama ba? Dapat ba nating i-broadcast ito? Dahil kaaway ni Alex, medyo nag-aalangan ang mga direktor ng Switch TV kung i-broadcast nila ang balita sa kanilang platform. Ito ay mag-a-advertise kay Alex at magpapasaya sa kanya sa isang paraan o iba pa. Kung mangyayari iyon, maaaring makabawi muli ang plataporma ni Michelle. Kahit patay na siya, ang broadcaster ay maaaring palitan ng marami pang Michael, basta suportado sila ni Alex. Hinaan mo muna. We'll see how it goes, nagpa siya ang big boss. Wala na kami sa Amerika na alam namin kalahating taon na ang nakakaraan. Dahil si Rockefeller ay disipulo ni Jade, kung siya ay matatalo ng return ng sword sect, wala siyang magagawa. Kahit ang gobyerno ay hindi kayang kontrolin ang mga sektang ito. Huminto muna siya bago sumili ang chubby face niya sa isang ngiti. Mayroon akong kutob na sa loob ng 5 minuto, lalabas ang balita ng kanyang aktwal na pagkamatay. Gayunpaman, tumagal lamang ng 30 segundo bago pumasok ang sekretarya sa meeting room. Sir, nagbo-broadcast muli ang livestream ni Michelle. Nang marinig niya iyon,
Ang CEO ng Switch TV na si Jordan Felch, ay natigilan at biglang tumayo. Sino ang nagbo-broadcast? Hindi ba patay na si Michelle? Sinabi ng sekretarya, ito ay isang baboy. May mabilis na nakaintindi. Alaga ito ni Alex. Ang pangalan nito ay Pixie. Baboy talaga. Tumanggo ang sekretarya. Tama iyan. Ito ay Pixie. At ang headline, bumalik na si King Alex. Bumabalik na Swordsec, sumuko ngayon at harapin ang kamatayan. Natawa si Jordan. Sobrang teammate niya talaga. Gusto ba niyang mamatay ng mas mabilis si Alex? Komento ng kalihim. Ngunit, iba pang mga platform ang lahat ay nagbabahagi ng balita. Ito ay naging hit ngayon, at ang aming mga manunood ay bumaba ng 70%. Ano? Ayos lang yan. Kung mas mataas sila, mas mahirap silang mahulog. Panoorin at tingnan. Ang young master ng Return ng Swordsec ay hindi matiyag ang tao. Ang mga taong ito na nagpasaya kay Alex ngayon ay kailangang umiyak mamaya. O tama, ibinigay sa akin ng elder ng Return ng Zeal Headquarters ang kanyang name card noong nakaraan. Kukontaken ko siya. Baka makakuha tayo ng nakakagulat na balita. Asterisk. Sa Rockefeller Manor, papatayin na ni Alex ang lahat ng mga disipulo ng Return ng Swordsec na naniningil sa kanya. Maya-maya lang ay may sumigaw sa likod niya. Boss, sino yan? Lumingon si Alex, nakita ko lang si Pixie. Natutuwa siyang makita ang isang tao sa kanyang tabi. Kumusta ka naman dito nang napakabilis? Na-notify ka ba ng Mystic Maiden? Sabi ni Pixie, oo, nasaktan ang Mystic Maiden. Siya ay nasugatan ng anak ng isang B*, ang young master ng Return ng Swordsec. Halos masira ang katawan niya. Habang nagsasalita ito, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad na tumibok ang puso ni Alex. Ganon ba siya nasaktan? Sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ni Pixie ang isa pang piraso ng hindi kapani-paniwalang balita. Boss, malubha rin ang sugat ng nanay mo at wala pa ring malay. Si Ins din, basag na ang energy core niya. Sabi ng doktor, 3 araw na lang ang natitira sa kanya. Laking gulat ni Alex. Hindi niya alam ang tungkol dito at automatikong lumingon kay Luna. Natigilan din si Luna. Kailan ito nangyari? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. 3 months ago, sagot ni Pixie. Tanong ni Alex, sinong gumawa nito? Rickshaw sa temple, ngunit nakilahok din ang Return ng Swordsec. Nang marinig ni Alex ang ganoong kritikal na balita, alam ni Alex na kailangan niyang iligtas muna ang kanyang mga kaibigan at pamilya, gaano man kalaki ang puot at mali siya na kanyang kinikimkim sa kanyang puso. Gayunpaman, may isang taong ayaw siyang pakawalan. Sumugod ang mga lalaki ng Return ng Swordsec, pinalibutan si Alex at ang iba pa. Talaga bang aalis kapag katapos mong ibagsak ang gate natin? Ano sa mundo ang iniisip mo? Nako, naglibot-libot ako kung sino iyon. Kaya ikaw ay maliit na puting pigi. Nakatakas ka lang sa huling pagkakataon dahil sa swerte. Sinong mag-aakalang babalik ka para tuparin ang hiling mo sa kamatayan? Ito ay mahusay na gusto ko pa rin ng ilang trotters ng baboy. Puputulan ko na ang mga paa mo. Ang mga taong ito mula sa Return ng Swordsec ay wala pa ring ideya na pinatay ni Alex ang dalawa sa kanilang mga kasama sa isang suntok. Sila ay nagsasalita pa rin ng mayabang, sa mataas at makapangyarihang paraan. Nang makita kung sino ang nagsalita, tumalikod si Pixie na kinakabahan at lumingon kay Alex. Boss, ito yung lalaking nanloko sa atin at nilason ang Mystic Maiden. Hindi sana siya nasaktan ng kanilang makulat na young master, kung hindi. Huminto ito at palihim na bamulong, ang gaganda ng mga ito. Natutunan nila ang mga kasanayan mula sa sinaunang panahon. Kaya mo ba sila? Di asterisk man ito. Hindi ko alam kung paano napagtagumpayan ng mga sekta na ito ang mga batas ng Wastelands. Paano sila napakalakas? Malinaw na narinig ng namumuno sa Return ng Swordsec ang pag-uusap ni na Pixie at Alex. Tumawa siya at sinabing, oo, nilason ko ang iyong Panginoon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Hindi pa ba siya patay, ha? Nang matapos siya ay sinampal siya ni Alex sa mukha. Ito ay masyadong mabilis. Hindi man lang naintindihan ng lalaki ang nangyari. Ang katawan ng lalaki pagkatapos ay kumikinang na may dilaw na lupa at asol na liwanag ng karagatan, dalawang nagtatanggol na kayamanan na medyo mataas ang kalidad. Bukod sa gulat ay galit na galit ang lalaki.
How dare you ambush me sa ganoong sitwasyon? Sa tingin mo ba gagana ito? I have defensive treasures, sigaw niya. Pero bago pa siya makatapos, nakarinig siya ng malakas na kalabog habang ang Earth and Yellow Defense Treasure ay sumabog. Ang kalasag sa pagtatanggol ng asol ng karagatan ay hindi naging mas mahusay, pinamamahalaang manatili lamang para sa isa pang kalahating segundo. Dama po ang palad ni Alex sa mukha ng lalaki. Hindi nasisiyahan si Alex. Ginamit niya ang buong lakas niya sa sampal na iyon, lalo na't galit na galit siya at gustong patayin ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang lalaki ay may dalawang mataas na kalidad na kayamanan ng depensa na maaaring hadlangan ang karamihan sa pag-atake. Dama po pa rin ang huling bahagi ng sampal sa mukha ng lalaki, ngunit sapat lang ito para matamba ang ilang ngipin. Hindi sapat ang isang sampal, kaya sumunod ang pangalawa. Nang makahinga ang lalaki ay parang kidlat ang pangalawang sampal ni Alex. Boom! Isang pagsabog ng lupa ang naganap habang ang lalaki ay nawasak ng sampal ni Alex. Bumagsak siya sa yelo at bumagsak sa sahig na parang kristal na palamuti. Napabuntong hininga si Pixie at napaoin, ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad habang nasasaksihan ang eksena. Nagsimulang magpanik ang natitirang mga alagad ng sekta. Talagang, pinatay niya si Elder Sandoval ng 2 sampal. Mabilis. Ipaalam mo sa iyong master. Bumantong hininga si Alex at gumawa ng isang stream ng malamig na yelo at ipinadala ito sa katawan ng natitirang mga disipulo. Sa loob ng 1 segundo, lahat sila ay naging mga estatwa ng yelo. Kasabay nito, matagumpay na nagpadala ng SOS signal ang pinakamabilis na tumatakbong disipulo. Whoosh! Ang signal ay lumipad at sumabog ng maliwanag. Namamatay ang kalangitan na pula sa isang malakas na putok. Naalerto ang lahat sa loob ng 10 milya. Gayunpaman, ang pinakamalas na tao ay dapat na Nightingale. Nagtago sa himpapawid, naitala niya ang buong pangyayari. Ngayon ay nabaril siya ng signal, bumagsak siya sa lupa, matigas, flat ang mukha na parang palaka. Kabanata 2872. Napatingin si Alex kay Nightingale. Talagang alam niya ang presensya nito kanina ngunit nagpa siya siyang huwag pansinin. Ang isang babaeng nagmulat sa natitirang kakayahan ng kanyang mga ninuno ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Nasaan ang aking ina, si Ins, ang Mystic Maiden? Tanong ni Alex kay Pixie. Nasa Mount Dragon Tiger sila, kasama ang Flying Eagles. Tumanggo si Alex. Manguna ka na. Oo naman, boss. Sinong makakaalam na magiging napakalakas mo pagkatapos ng 6 na buwang wala? Sino ang nagmamalasakit kung gaano katanda ang 6 na sekta na iyon? Aatakehin natin sila isa-isa at babaliktad ang kanilang mundo. Patayin natin ang bawat isa sa kanila. Ang mga salita ni Pixie ay napuno ng puot. Masyadong nakapanlulumo ang panahong ito para sa kanya, lalo na noong halos mamatay na siya 3 buwan na ang nakakaraan. Tumingin si Alex sa Rockefeller Manor, kumikinang ang kanyang mga mata. Whoosh! Pinalaki ni Pixie ang sarili hanggang sa umabot sa 10 metro ang taas at pinayagan sina Alex at Luna na umakyat sa likod nito. Sa sandaling iyon, ang pormasayon na inilagay ni Alex sa harap ng Rockefeller Manor ay sumabog na may maliwanag na liwanag. May nag-trigger sa formation at hamarang sa mga labasan. Naningkit ang mga mata ni Alex habang nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Noon ay nagsalita ang isang lalaki mula sa loob ng mansyon. Pinapatay mo ang mga miyembro ng ating sekta, pero plano mong umalis na lang ng ganoon. Hindi mo ba kami masyadong minamaliit? Dapat talagang mababa ang tingin mo sa akin. Isang lalaking nakaputi ang lumutang palabas ng bahay. Talagang lumulutang, ang kanyang mga binti ay ganap na hindi pa rin sumusulong. Mayroon siyang makalangit na aura sa paligid niya na para bang isa siyang anghel mula sa langit. Kung siya ay lumitaw sa lungsod, maraming babae ang tiyak na nabighani sa kanya. Siya ang iyong master ng Returning Sword Sect, si Jaden Todd. Habang lumulutang siya sa ere, sinadya niyang sumulyap kay Luna. Kaagad, isang pambihirang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, na parang nabighani siya ng kanyang kagandahan. Naglagay siya ng isang tiwala ng ngiti at sinubukang maging kaakit-akit. Missy, ang ganda ng pangangatawan mo at ang mga kakaibang talento mo. Interesado ka bang maging akin? Ipinapangako ko na sa loob ng 3 taon, magiging reyna kita. Sasamahan mo ako sa paggala sa kalangitan at pamamahala sa mundo. Panipi, ha ha ha.
Tumawa ng malakas si Luna. Si Jaden, gayunpaman, ay mukhang sobrang kumpiyansa. Ibig sabihin pumayag ka na. Sira ka, turo ni Luna kay Jaden. Ikaw ang mukhang miss. Sa totoo lang, Mrs. ang buong pamilya mo. Pakiramdam ko, ang ganda ng pangangatawan mo. Kamukhang kamukha mo itong lalaking kinakaupuan ko ngayon. Bakit hindi ka pumunta at maging sakyan ko? Bulong ni Pixie. Hoy, hindi ako sang-ayon. Paano tayo magkamukha? Ang hamak na hayop na iyon ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa akin. Bilang young master ng isang sekta, si Jaden ay nanirahan sa isang saradong kapaligiran sa buong buhay niya. Sanay na siyang nasa tuktok ng food chain, at walang nang ahas na sumbatan siya sa anumang paraan. Hindi niya maintindihan ang paggamit ni Luna ng misi, ngunit narinig niya ang natitirang mga salita, na nagpagalit sa kanya. Tumanggi ka sa madaling paraan, ginang. Huwag mong pagsisihan. Noon lang, biglang sumigaw si Nightingale, ingat sir. Ang taong Rockefeller na ito ay tumama ng napakalakas na pag-atake ng yelo. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ang iyong mga nasasakupan ay na-freeze agad. Tingnan mo ang iilan dito. I wonder kung buhay pa sila. Tinuro ni Nightingale ang mga nakapirming lalaki habang nagsasalita siya. Siya ay nagpasya na gawin ito, nais na pumili ng isang panig. Kabanata 2873. Pinili ng Nightingale na pumanig kay Jaden. Ito ay lubos na inaasahan. Para sa mga karaniwang tao, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang kapangyarihan ng 6 na sinaunang sektang Amerikano ay naging hindi nababali, at ang impluwensya at pagkakahawak ni Jaden sa California ay ganap. Kung si Jaden ay maakit ng Nightingale, ito ay halos katumbas ng pag-abot sa langit. Kahit na maging maid lang siya nito, once in a lifetime chance pa rin ito para sa kanya. Sino ka? Napatingin si Jaden kay Nightingale, walang ekspresyon ang mukha. Siya ay nakasuot ng sexily sa isang sobrang low-cut na pang-itaas, na ipinakita ang kanyang mapang-akit na neckline at cleavage. Nakikita pa rin ni Jaden kung anong klaseng tao siya. Siya ay isang babae na mas marumi kaysa sa isang patutot, ang kanyang ibabang bahagi ay nangangamoy. Maganda ang paningin ni Jaden. Natuklasan niya ang pambihirang uri ng katawan ni Beatrice na may kaso, kaya isang piraso ng cake para sa kanya na malaman na ang sex life ni Nightingale ay nagulo. Walang karapatang kausapin ako ng bitch na ito. Sa kasamaang palad, hindi naiintindihan ng Nightingale ang kanyang mga kalagayan. Ecstatic na kausap siya ni Jaden, agad niyang sinabi, "Hello, my name is Nightingale. Sobrang hinahangaan kita. Nagkataon lang na natitised ako sa mga mapagmataas na taong ito na naglakas loob na pumasok sa iyong teritoryo at pumatay sa iyong mga tauhan. Gayunpaman, ang taong Rockefeller na ito ay medyo magaling. Masasabi kong may hindi tama sa kanya, kaya nagpasya akong bigyan ka ng babala. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, tiyak na ibibigay ko ang lahat at lubos akong makikipagtulungan." Panipi, ang mga salita ni Nightingale ay medyo prangka. Isang hakbang pa lang ang layo niya sa paghubad ng damit. Guro, maging mahinahon. Higit pa rito, gumawa siya ng mapanuksong pose na ikinatuwa ni Luna. Namumuo ang goosebumps sa buong katawan niya. Tapos ka na ba? Fuck off. Ang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na magpakita sa harapan ko. I don't want to dirty my hands by killing you, sabi ni Jaden na may naiinis na mukha. Ano? Namutla ang mukha ni Nightingale. Paano siya kakapal? Anong hindi romantikong dummy? Sir, galing po ako sa Switch TV. Kasalukuyan kaming ang pinakamalaking platform ng balita at live streaming sa buong mundo. Nais ng aming boss na makipagtulungan sa iyo. Nandito ako ngayon dahil alam ng boss namin na makakarating ang Rockefeller dito. Dumating kami para balon ka. Ang kanyang mga salita ay hindi kumpletong kasinungalingan, bagaman. Naisip iyon ng boss ng Switch TV. At siya mismo ang kumilos. Sa kasamaang palad, ang numerong na dial niya ay hindi na ginagamit, kung isasaalang-alang kung paano dinurog ni Alex si Elder Sandoval kasama ang kanyang telepono. Wala si Alex dito para makinig sa kalokohang ito. Dahil lumitaw ang iyang master, nagpasya siyang patayin siya. Mamatay. Agad namang lumipat si Alex sa harapan ni Jaden. Habang si Jaden ay nabigla at hindi naiintindihan ang nangyayari, ang palad ng isang kamay ay dumapo sa kanyang dibdib. Boom! Boom boom boom! Bagamat isang tama lang,
Umalangaw-ngaw ang 7 sunod-sunod na pagsabog. Ang pag-atake ay hinarang muli ng isang kayamanan ng pagtatanggol. Bukod dito, ang kayamanan ni Jaden ay halatang mas malakas kaysa kay Elder Sandoval. Ang 7 pagsabog ay nagmula lahat sa isang kayamanan. Ito ay isang gininto ang semi-transparent na takip na mukhang isang malaking gintong kampana, na sumasangga kay Jaden sa loob. Ang kayamanan ay maaaring ganap na hadlangan ang pag-atake ni Alex. Nagulat si Jaden noong una, mabilis na napaatras. Tapos, naging bitter yung ekspresyon niya. Talagang mayroon kang kapangyarihan na gawin ang aking Fire Barrier of the 9 Dragons ng 7 beses. Maaari kang mamatay ng payapa ngayon. Inilabas ni Jaden ang kanyang sandata. Naningkit ang mga mata ni Alex. Alam niyang maraming pakulo ang kanyang kalaban, at mahirap siyang patayin ng mabilis. Kaya naman agad niyang binago ang plano niya. Hinawakan niya sina Luna at Pixie at sumugod sa formation sa entrance. Kasabay nito, nagpadala siya ng maraming sinaunang anteng-anteng na lumilipad. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumikat sa Rockefeller Manor. Ang isang makintab na kalasag ng bahaghari ay mahigpit na tumakip sa buong manor, na hindi nag-iiwan ng kahit isang puwang. Nagbago ang ekspresyon ni Jaden nang umabot sa tenga niya ang boses ni Alex. Ililibre ko ang iyong buhay ngayon at bibigyan kita ng 3 araw para tipunin ang lahat ng returning sword sect na elder at mga pinuno at lahat ng iba pang sumalakay sa aking asyenda. Lahat kayo ay kailangang lumabas at lumuhad sa harap ng mga pintuan ng Thousand Miles Conglomerate. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kung hindi, lipulin ko ang iyong buong sekta. Kabanata 2874. Lumakas ang boses ni Alex. Naririnig siya ng lahat malapit sa Rockefeller Manor. Ang mga taong nagtitipon sa labas ng asyenda ay narinig ito lalo na ng malinaw. Narinig nila ang tungkol sa balita, nag-ipon ng kanilang lakas ng loob na mag-imbestiga. Walang nag-aakalang sila ang unang tatanggap ng naturang breaking news. Nagulat ang lahat ng nakarinig kay Alex. Gusto niyang humingi ng tawad ang mga matatanda at pinuno ng returning sword sect sa harap ng Thousand Miles Conglomerate. Ay! May siraba sa tenga ko. Alex, anong mga kapangyarihan ang dapat niyang taglayin para bigyan siya ng kumpiyansa na sabihin ang mga ganoong bagay? Ang lahat ay natigilan at kinilabutan na para bang ngayon lang nila nasaksihan ang pinaka hindi kapani-paniwalang bagay sa mundo. Gayunpaman, ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Nakita pa nila si Alex na naglalakad palabas mula sa Rainbow Shield na tumatakip sa Rockefeller Manor, na kilala ngayon bilang returning Zill Headquarters. Ang 2 tao at isang baboy ay ganap na hindi nasaktan. Totoo iyon. Totoo ang lahat ng ito. Talagang bumalik si Alex. Hindi mabilang na mga post ang dumagsa sa mga social media platform tulad ng Facebook at Instagram. Nag-pop up sila tulad ng isang bomba na itinapon sa isang mapayapang lawa, na nagpapabagabag sa lahat. Ang iba ay nasa sabik, ang iba naman ay natakot. Marami ang nasa sabik na sa wakas ay may tumayo, pagkatapos ay hinamon ang awtoridad ng 6 na sinaunang sekta. Matagumpay pang ang natalo ng taong iyon ang pinakamalakas na sekta, ang returning sword sect. Natakot ang mga tao dahil natatakot sila na ang returning sword sect ay maging katulad ng mga mamamatay tao sa Rakshasa Temple. Baka mapatay nila ang lahat, maging ang mga karaniwang tao sa lungsod na ito. Ang returning sword sect, sa katunayan, ay gumawa ng katulad noon, na pumatay ng 12-dosenang Thousand Miles Conglomerate habang sinasakop ang Rockefeller Manor. Sa huli, naubusan ng empleyado ang conglomerate at napilitang magsara. Sa kabilang banda, galit na galit si Jaden. Walang sino man ang nang-ahas na magsalita ng ganoong mayayabang na salita sa mga miyembro ng returning sword sect. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang returning sword sect, **starred ka. Mamatay. Tinadyakan ni Jaden ang kanyang mga paa at sumugod sa gate. Gayunpaman, nang pumasok ang kanyang katawan sa Rainbow Shield, ang nakakatakot na matinding kapangyarihan ay bumangon at bumagsak sa kanyang katawan. Boom! Muling nag-vibrate ang Fire Barrier of the 9 Dragons, na sinundan ng mabilis na pagsabog. Iyon ay kabuuang 9 na pagsabog, ang 2 pagsabog kasama ang nakaraang 7. Ang Fire Barrier of the 9 Dragons ay isang pambihirang kayamanan, ngunit dapat ay naubos na ito ngayon dahil 9 na atake lang ang kaya nitong tiisin. Nabasag ang gintong translucent na kalasag.
Sa kasamaang palad, kahit na hindi pa kumpleto ang pag-atake mula sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation, nagpatuloy ito sa pagpunta sa Jaden. Paf! Nagbuga si Jaden ng sariwang dugo at napaatras ng 10 hakbang. Nabawi lang niya ang balanse nang tumama ang likod niya sa isang mataas na puno. Gulat na napatingin siya sa Rainbow Barrier. Minsan na niyang pinamunuan ang kanyang mga nasasakupan at pinilit na dumaan sa hadlang na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi kasing lakas ng dati. Higit sa lahat, tinalakay niya ang pagbuo sa mga matatanda ng kanyang sekta. Dapat ay dati na itong mga labi ng dating porma sayon. Pagkatapos ay nakita ito ni Alex at muling ginamit. Dapat ay nakagawa lamang siya ng isang pangunahing hadlang. Gayunpaman, pinatunayan ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan na mali ang kanyang hula. Master, okay ka lang ba? Nagmamadaling lumapit ang mga disipulo ng Returning Sword Sect, medyo kinakabahan nang makitang nasasaktan si Jaden. Namutla ang ekspresyon ni Jaden. Sinulyapan niya ang Rainbow Barrier. Tunay na kabalintunaan. Sinubukan niyang makapasok at sakupin ang lugar na ito, ngunit ngayon ito ay naging isang bitag. Bilis, tingnan mo kung makakaalis pa kayo. Utos ni Jaden. Masama ang kutob niya sa lahat ng ito. Hindi nagtagal, tumakbo ang ilang disipulo patungo sa mga tarangkahan. Maraming sigaw ng dalamhati ang sumunod. Nabunggo pabalik ng porma sayon, ang ilan ay nagkaroon ng menor de edad na pinsala, habang ang iba ay nasaktan ng husto at naputol ang kanilang mga paa. Bumalik silang lahat na luhaan. Master, hindi tayo makakalabas. Sinubukan namin ang mga nakaraang paraan, ngunit hindi na sila gumagana. Tumingin si Jaden sa paligid. Sumubok ka sa ibang lugar. Mayroong isang malaking grupo ng mga tao sa loob ng manor. Kabanata 2875. Sa puntong ito, halos lahat sila ay lumabas na. Agad nilang napansin na may mali at agad na naghiwa-hiwalay, sinubukang umalis sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, lahat sila ay nabigo at bumalik na bigo. Sinubukan nila ang bawat sulok, kahit sa itaas at ibaba ng lupa. Hinaranggan ng porma sayon ang buong lugar, walang iniwan na daan palabas. Ang mga nagtangkang gumamit ng puwersa ay nag-trigger ng pagbuo, na pagtanto lamang na maaari rin itong pumatay ngayon. Ang ilang tao ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng pagbuo at sinubukang gumamit muli ng puwersa, pagkatapos ng 3 pagtatangka, siya ay namatay. Ang lahat ngayon ay nasa gulat. Masarap sa pakiramdam ng kunin nila ang tahanan at porma sayon ng isang tao, ngunit ngayon, nakulong nila ang kanilang mga sarili sa loob. Tulad ng isang uri ng bilangguan, hindi sila makaalis, at labis silang nagalit. Sa wakas, ang paningin ni Jaden ay dumapo sa Nightingale. Ikaw, sinabi mo na galing ka sa Switch TV. Maaari mo bang subukang makipag-ugnayan sa isang tao sa labas? Hindi naisip ni Nightingale na siya rin ay makulong. Agad niya itong sinubukan at nalaman niyang maaari pa rin siyang tumawag sa liblib na lugar na ito. Tumanggaw si Jaden. Mabuti, makipag-ugnayan sa iyong boss ngayon din. May deal ako sa kanya. Asterisk. Hinawakan ni Alex sina Luna at Pixie at agad na nag-teleport sa direksyon ng Mount Dragon Tiger. Hindi pa siya nakakapunta doon, ngunit halos alam niya kung nasaan ito. Kapag nakarating na sila sa West California, si Pixie ang mangganguna. Boss, ngayon ka lang nagbigay ng magandang proclamation. Inutusan mo lang ang mga elder ng Returning Sword Sect, kasama ang Sect Master, na humingi ng tawad sa Thousand Miles Conglomerate. Kahit alam kong lumulutang ka lang, super satisfying pa rin pakinggan. Bakit hindi ko naisip iyon? Lumalim ang tingin ni Alex habang sinasabi niya, natutuwa ako. Hindi siya pinaniwalaan ni Pixie. Sigurado ka, napakalakas ng kapangyarihan ng Returning Sword Sect. Bukod dito, sa nakalipas na 6 na buwan, ang 6 na sinaunang sekta ay kumilos kung ano ang gusto nila sa Amerika. Binisita din nila ang lahat ng dojo. Kahit na hindi sila pumasok, tumanggap sila ng malaking kayamanan. Narinig ko pa na ang kanilang sect master ay umabot na sa kalahati ng yugto ng Immortal Emperor. Ano ang nangyayari sa lahat ng sinaunang sektang ito? Tanong ni Alex. Ang mga batas ng Wastelands ay itinakda mula pa noong sinaunang panahon, maging ang mga Stormer ay kailangang sumunod. Hindi ko pa narinig ang 6 na sekta na ito, kaya paano sila magkakaroon ng mga eksperto na nakamit ang Immortal Emperor? Sinabi ni Pixie, ayon sa Mystic Maiden,
Ang mga sekta na ito ay malamang na may mga sandata ng Supreme Chi. Ang Nature's Grand Opportunity ay isang regalo ng langit at maaaring madaig ang ilang mga batas. Siguro dahil sa mga sandata na ito kaya nila napanatili ang kanilang paglilinang at pagbutihin. Supreme Chi Weapon, ha? Nagliwanag ang mga mata ni Alex. Siya ay may isa sa kanyang sarili. Bago sila pumasok sa Mount Dragon Tiger, nakilala ni Alex ang ilang tao mula sa Flying Eagles. Marami siyang nakitang pamilyar na mukha, kasama sina Butcher at Bunty, at maging sina Martini at Freya. Agad na niyakap ni Butcher si Alex. Alex, nakakatuwang makita kang muling nabuhay. Binuhay nitong muli ang patay kong puso. Kinaladkad ni Bunty si Butcher. Huwag kang magsalita kung hindi ka mabait. Si Alex ay hindi kailanman namatay. Buhay siya noon pa man. Welcome home, Alex. Niyakap niya si Alex. Tumayo siya sa harap ni Butcher at niyakap ng mahigpit si Alex gamit ang matambok nitong katawan. Mabango siya, bagaman, tulad ng matamis na gatas. Alex, napaungo si Freya habang namumula ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Martini si Alex ng masuyo na para bang biyenan niya ito. Mas nagustuhan niya ito ngayon. Nasaan ang nanay ko? Dalhin mo ako sa kanya. Tanong ni Alex. Sure, nasa harap siya. Asterisk. Kasabay nito, natanggap ng mga pinuno ng Returning Sword Sect sa Yukon Sanctuary ang mensahe ni Jaden. Ang Supreme Elder, Ash Sandoval, ay agad na nagalit. Si Elder Sandoval, na namatay sa Returning Zeal Headquarters, ay ang kanyang anak. Yung bastard. That damn brat. How dare he? Agad akong pupunta at papatayin ang Rockefeller, pagkatapos ay sisirain ang Mount Dragon Tiger at lalapastanganan ang buong California. Kabanata 2876. Katatapos lang sabihan ni Ash nang mapansin niyang mahinang umuubo ang katabi niyang master. Ipinaalala nito sa kanya ang tungkol sa mensahe ng Young Sect Master, na sinasabing siya at ang isang grupo ng mga disipulo ay nakulong sa Porma Sion sa pasukan ng kabilang courtyard. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig na ang isang lalaking nagngangalang Rockefeller ay maaaring mag-utos sa pagbuo. Si Jeremy, ang kasalukuyang pinuno ng Returning Sword Sect, ay nanatiling walang ekspresyon habang mahinahong sinabi, Ash, ang pagbabawal ng sekta ng Yukon ay sumisira sa kritikal na sandali. Hindi natin kayang mawala. Isang grupo ng mga katutubo ng Wasteland ang nagkataong nakakuha ng isang hanay ng mga Porma Sion upang lumikha ng kaguluhan na ito, kaya kailangan mo bang kumilos ng personal? Hayaan mo si Protector Yakov na bahala dito. Napatay ang anak ko, at ako, sabi ni Ash. Nasaan si Protector Yakov? Tanong ni Jeremy. Agad namang lumapit kay Jeremy ang isang lalaki, mga 30, mahaba ang buhok at malamig ang mga mata. Sect Master, sabi ni Jeremy, pumunta sa California at harapin ang Returning Zeal Headquarters. Ligtas na ibalik ang Young Sect Master, hulihin ang mamamatay tao na iyon na nagngangalang Rockefeller, at ibigay siya sa Grand Elder, Elder Sandoval, para itapon. Ibalik mo ito, kung gayon, lumaban gamit ang kamahalan ng Returning Sword Sect ko. Ang sinumang manggahas na saktan ang aking nagbabalik na Sword Sect ay dapat magkaroon ng kamalayan na sila ay papatayin ng siyam na angkan. Sinabi ni Jeremy ang mga salitang iyon na parang hindi mahalaga, kahit na nagsasalita tungkol sa pagpapatupad na may kaunting sigasig. Oo. Asterisk. Nanay. Sa wakas ay nakita ni Alex ang kanyang ina, si Brittany, sa isang malaking bulwagan sa Mount Dragon Tiger. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang balat ay kasing puti ng hamog na nagyelo, nakahiga siya sa isang kama na kasing puti ng nyebe. Ilang iba pang kama ang inilatag sa tabi nito. Gayunpaman, ang nagpanginig sa puso ni Alex, ay ang mga nakahiga o nakaupo sa mga kama na ito ay mga taong pinakamalapit sa kanya. Maya, the Mystic Maiden, Michelle, Waltz. Ang bawat babae ay malubhang nasugatan. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano silang lahat nasaktan ng husto? Baka lahat sila ay nasugatan ng mga tao ng rickshaw sa temple. Natigilan si Alex at napatingin sa gilid. Si Daya, na naroroon din, ay nag-aalaga sa mga pinsala ni Ins. Sa mga taong ito, si Ins ang higit na nagdusa. Matagal nang namatay si Daya kung hindi niya ginamit ang sarili niyang chi. Sa tulong ng Sacred Crown Tree of the Moon, pinahaba nito ang kanyang buhay at pinapanatili ang kanyang paghinga.
Ang sariling ina ni Alex, si Brittany, sa kabilang banda. Maaaring mahirap pansinin ngunit agad itong nakilala ni Alex. Ang soul substitute lotus seed sa kanyang katawan ay nasira, na nagpabalik sa kanya sa isang vegetative state. Iyon ay magiging simple upang harapin. Ang soul substitute lotus seed ng kanyang katawan ay buhay at maayos pa. Ang mga meridian ni Ins ay nabali, ang kanyang core ng enerhiya ay nasira, at ang kanyang espiritual na mga ugat ay nawasak. Dahil sa mga pinsalang iyon, halos wala ng pag-asa ang kanilang mga biktima. Napakahirap ng sitwasyon para kay Alex. Kahit na mailigtas ni Alex ang buhay ni Ins, siya ay ganap na paralisado at kakailanganing gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kama. Batay sa kanyang karakter, malamang na mas gugustuhin niyang mamatay. Ang tanging normal na tao ay si Beatrice, na nabuhayan ng loob nang makita ang pagbabalik ni Alex. Natural na masaya siya, ngunit hindi niya magawang ngumiti dahil sa sitwasyon sa paligid. Kuya, nakatanggap ng matinding suntok si Ins sa ngalan ni Tita. Ang taong iyon ay lubhang makapangyarihan, at ang ating mga tao ay tunay na natalo. Ngayon, si Daya lamang ang maaaring pansamantalang ipagpaliban ang kanyang kamatayan. Sinabi ng fairy doctor na wala ng ibang paraan at ang Ins ay maaaring tumagal ng 3 araw ng higit pa. Wala na siyang ganang mabuhay at ilang beses na niyang hiniling sa amin na patayin siya. She claims death is better than living at wala na siyang ugnayan kahit kanino, bulong ni Beatrice kay Alex. Nakuha ko na. Lumapit si Alex kay Ins at kinuha sa pagod na si Daya. Daya, magpahinga ka na, andito na ako. Basang-basa sa pawis ang mukha ni Daya. Ibinigay niya ang lahat. Gayunpaman, ang paggamot sa mga sintomas ay tiyak na hindi tumugon sa pinagbabatayan na isyo. I'm sorry, asawa. Nabigo akong protektahan ang lahat, umiiyak na sabi ni Daya, na umaagos ang mga luha sa kanyang mabangong pisngi. Ang dating natural na Diyosa ay talagang humingi ng tawad at lumuha para dito, na inihayag kung gaano siya nagkasala. Siya ay nagkaroon ng napakalaking pasanin at ngayon ay dinadala ito sa kanyang likod. Kabanata 2877. It wasn't your fault, pag-aliw ni Alex kay Daya, hinahaplos ng malaking kamay nito ang energy core sa maliit nitong tiyan. Siya channeled isang surge ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan upang tulungan ang kanyang pagbawi. Pagkatapos, isa pang banal na kapangyarihan ang ipinadala kay Ins. Gayunpaman, ang mga meridian sa kanyang katawan ay nasira, at hindi niya tinanggap ang kanyang chi, kahit na ito ay pampanumbalik na mystical energy. Sa halip, dahil wala nang ma-unlock ang kanyang chi, lalo pang nasugatan ang mahinang katawan ni Ins. Nagsuka siya ng subo ng dugo. Inalis ni Alex ang kamay niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang gamitin ang Zarvoco spell formation na natutunan niya mula sa Ultimate Book of Medicine. Ginagabayan ng kanyang sariling dugo, mapoprotektahan nito ang kanyang mahahalagang punto. Alex naman, hindi ka namatay at nakabalik ng ligtas para makapunta ako ng payapa, bulong ni Ins habang idinilat ang kanyang mga mata at tumingin kay Alex. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sumusuko ka na, ganun na lang. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Napakawalang kahulugan ba ng iyong buhay na wala kang halaga? Ako ay orihinal na hindi nakakabit, ngunit mula nang paalisin ako ng aking amo sa sekta at ako ay naging katatawanan sa oras ng tsaa, wala na akong tahanan. Paliwanag ni Ins, ako lang ang may lakas ng loob na sundan ka at gawin kang responsable para sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, sa iyong tahanan, napakasaya ko. Naranasan ko kung ano ang pakiramdam sa isang pamilya. Mangyaring ipaalam sa akin, kung ako ay inaalagaan. Salamat, hayaan mo akong magsaya sa sarili ko ngayon. Ins, magiging okay ka. May iligtas ka niya, humihikbi si Beatrice. Alam ko ang sitwasyon ko. Kahit na mabuhay ako, ito ay isang walang kaluluwang katawan. Hayaan mo akong harapin ang kamatayan ng may kaunting dignidad. Alex, ito na ang huling hiling ko. Kailangan mong ipangako sa akin, bulong ni Ins, nanginginig ang ulo. Ilang tao ang nakatayo sa tabi niya, at lahat sila ay naantig. Alex, siguro tama siya. If she is paralyzed for the rest of her life, it'll be torture instead, katwiran ni Stella. Pinag-isipan niya ang sarili at alam niyang mas gugustuhin niyang mamatay kung siya ang nasa ganitong sitwasyon. Hindi, tumanggi si Alex. Ins,
Hindi pa naibabalik ang reputasyon mo sa Amerika, at maraming tao sa dibisyon mo ang patuloy na namin misinterpret sa iyo, willing ka bang I-let go na ganito? Isa pa, hindi mo pa natutuklasan kung sino ang iyong tunay na mga magulang. Handa ka bang mamatay ng ganito? So, ano ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa kanila na ako, si Ins, ay naging paralisadong lumpo mula sa pagiging banal na dalaga at hinayaan nila akong kutsain ng ilang taon pa. Panipi-panipi, kaya ang pangunahing tanong ay kung paano pa rin siya papayagan na mabawi ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, kung ito ay ang ultimate book of medicine o banal na kapangyarihan, imposibleng pagalingin siya dahil ang gayong matinding pinsala ay lampas sa saklaw ng medikal na paggamot. Sa oras na iyon, ang boses ni Shelly ay umalangaw-ngaw sa palasyo ng isip. Hindi imposible na payagan siyang gumaling at mabawi ang kanyang paglilinang. Nakaisip ka na ba ng solusyon? Ano ang sagot? Tuwang-tuwa na bulalas ni Alex na naging dahilan ng pag-freeze ng mga tao sa tabi niya. Minsan kang sumipsap ng malaking tubig ng river Styx at yin yang chi. Ngayon, nasa isip mo na ang Chaos Tree at ang Ancestral Body Tree, sabi ni Shelly. Anong ibig mong sabihin? Ha? Pinapakain mo siya ng iyong vital energy, sapat na para mapalago muli ang kanyang mga meridian at muling pagsamahin ang kanyang energy core. Ang mga espiritual na ugat ay mag-e-evolve din, humuhuni si Shelly. Natigilan si Alex saglit. Sa katunayan, ito ay isang hindi pangkaraniwang pamamaraan. Gayunpaman, nagkaroon ng problema. Matagal na akong nawalan ng vital energy, at marami na akong anak. Siyempre, alam ko ang tungkol sa panimulang vital energy. Kung mayroon pa rin nito ang isang philandering na tao na tulad mo, magiging impyerno ito, ngunit posible rin ang sub-vital energy. Kailangan lang ng kaunti, sabi ni Shelly. Magkano ang kailangan? Sa tingin ko, sapat na ang 100 pounds. 100 libra. Gusto mo akong mapahamak. Kabanata 2878. Naririnig ang mahinang boses ni Shelly na nagsasabing, hindi mo kayang gawin ito ng sabay-sabay, ngunit kapag naabot mo na ang halagang iyon, ganap na gagaling ang kanyang kalagayan. Mabibiyayaan pa nga siya ng sakuna, at tataas ang antas ng kanyang paglilinang. Kaya, huwag magtaka, ang kasalukuyang ikaw at ang iyong laman ay napakahalaga. Huwag mong hayaang mapahamak sila. Isang hangin ng mahinang kalungkutan ang pumaligid kay Alex habang nagtanong, ilang beses hanggang sa umabot ako sa 100 pounds. Iyan ay matutukoy sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Hindi ba't dapat kang magpasalamat na binigyan kita ng dahilan para makipagtalik sa isang babae? Ngunit natatakot akong maparalisa ako. Don't worry, may true martial marrow ka pa sa katawan. Kahanga-hanga ang iyong paggaling, kaya hindi magiging problema ang pagkuha ng 2 o 3 libra sa isang araw. Siya ay mabubuhay at sisipa sa 1 buwan. Ha? Napilitan si Alex na magmura. Kung ayaw mo, kalimutan mo ang sinabi ko. Anyway, walang makakaalam kung hahayaan mo lang siyang mamatay. Siya ay isang pasanin, at walang gaanong pakinabang sa kanya, sabi ni Shelly. Nasanay na si Alex sa tono ni Shelly. Kaya ba nila, gayunpaman, talagang payagan si Ins na mamatay? Tiyak na hindi, tumingin siya sa paligid niya. Kung sinabi niya ito ng diretso, hindi katakataka na maituturing siyang pervert. Kaya, tumingkayad siya at direktang nagsalita sa tainga ni Ins tungkol sa paraan na sinabi sa kanya ni Shelly at tinanong kung tatanggapin niya ito. Natigilan si Ins. Talagang pinagsasamantalahan mo ako, hindi ba? Paano magkakaroon ng ganitong paraan ng pagliligtas ng mga tao? Narinig ito ng mga tao sa malapit at nagsalita. Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Pero paano? Halika. Curious ako. Napakalubhang pinsala. Ngunit mailigtas mo ba talaga siya? Sumagot si Alex, ang mga partikular na hakbang, isang bagay na maaaring hindi mo alam kahit na pagkatapos makinig, ay nasa ilalim ng kategoryang medikal. Huwag na nating pag-usapan ang anumang bagay. Nasa delikadong sitwasyon si Ins, at kailangan ko siyang dalhin kaagad sa ospital. Si Ins ay sobrang nahihiya, alam na ang ibig sabihin ng kanyang pinagbabatayan ay, kailangan ko siyang dalhin sa silid ng kasal sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Kailangan ko pang pag-isipan ito. Ano pa ba ang dapat mong isipin? Mahalaga ang tulong, at dapat siya ang nag-iisip tungkol dito. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa sinasabi niya, nakangiting sabi ni Daya.
Pagkatapos ng kanilang pakikipagsapalaran sa Netherworld, talagang naging palakaibigan sina Daya at Ins sa isa't isa, at natutuwa silang malaman na maliligtas si Ins. Pero, sabi ni Ins, walang pero. Ito ay isang lunas, one that can save a life, giit ni Daya. Kahit na gusto ka ng asawa ko na habaran ka, dapat mong tanggapin. Daya, you're going to regret it, babala ni Ins sabay iling. Ano? Ano ulit ang dapat kong ay sorry? Kailangan mo siyang tanungin. Panipi, tumigil sandali si Daya bago tumingin kay Alex. Asawa, anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Alex ang sasabihin. Sa oras na ito, isang pulang anino ang dumaan. Lumitaw si Shelly. Ang mga tao ay nakakita lamang ng isang malabo sa harap ng kanilang mga mata bago ang isang napakarilag na batang babae sa isang pulang damit, na may buhok na parang ulap at balat na parang jade, ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. 12 o 13 lang ang itsura niya, pero napakaganda niya kaya walang lalaking makakaalis ng tingin sa kanya. Siya ay malinaw na isang batang babae, ngunit ang kanyang figure ay katanji tangi, na may partikular na kitang-kitang dibdib. Oh, siya. Nakilala siya ng ilang tao sa silid. Habang nakatayo sa Persephone's Folly Bridge, nakipagduel si Shelly sa Diyos ng Underworld noong naroon siya. Iyon ay arguably kahanga-hanga. Nang makitang si Shelly ang nagkusa na magpakita, biglang tinawag siya ni Alex. Shelly, anong ginagawa mo dito sa labas? Bumalik ka. Mukhang nag-e-enjoy si Shelly na panoorin ang kanyang kahihiyan. Dahil nahihiya kang ilarawan ang paraan para iligtas ang isang buhay, tutulungan kitang sabihin ito. Kabanata 2879. Hindi, ako mismo ang magsasabi. O ako na lang ang gagawa. Itinuro ko sa iyo ang pamamaraan, pagkatapos ng lahat. Laging masama ang pagtatago, laging mas mabuting maging tapat sa iyong asawa. Natigilan si Daya. Senior, ano ba talaga itong paraan na sinasabi mo? Nang ipahayag ni Shelly ang sagot. Hahaha, hindi mapigil ang tumawa si Pixie. 101 libra. Hindi ba't iyon ang rate mo sa pagkamatay sa pagod? Nawalan ng malay saglit ang iba, lalo na ang ilang babaeng nakipagrelasyon kay Alex. Palihim nilang sinulyapan siya, hindi makapagsalita sa halip, nag-aalalang nagtanong si Beatrice, hindi niya sasabog ang kanyang atay at bato, tama ba? Matatanggap ba nito ang kanyang kinabukasan, kahit papaano? Huwag kang mag-alala, ang kanyang mga pisikal na katangian ay magbibigay daan sa iyo upang magkaanak ng 100 mga anak, sabi ni Shelly. Agad na namula si Beatrice at napaatras. Sige, bilasan mo, sabi ni Daya. Wala akong problema dito. Binuhat ni Alex si Ins at naghanap ng mapagbibigyan. Pinangunahan naman ni Jade ang isang matandang lalaki. Sa unang tingin, mukhang lolo siya ni Esmeralda, si Cedric, isang nangungunang opisyal ng Amerika. Si Jade naman ay tuwang-tuwa pa nang makita si Alex. Ngayon lang ay hawak na ni Alex si Ins, at naging mahirap para kay Jade na ipahayag ang kanyang sarili. Bukod dito, nandoon din si Cedric. Senior Cedric, Alex, nandito ako para makita ka bilang kapalit ng emperador, diretsyong sabi ni Cedric. Ang Amerika ay labis na binubuli ng mga sinaunang sekta, at ngayong labis nitong nasaktan ang kanyang pamilya, na natiling hindi masaya si Alex. Ano ang iyong mga tagubilin? Tanong niya. Hiniling sa iyo ng emperador na harapin ang 6 na sinaunang sekta. May tiwala ka ba sa sarili mo? Tanong ni Cedric. Kumunat ang noo ni Alex at nagpahayag ng mapagpasyang hindi. Ngumiti si Cedric at humarap kay Jade. Pinunasan ito ni Jade gamit ang kanyang daliri, kung saan nakuha ang isang sinaunang bronze artifact, inilagay sa lupa, at nakakagulat, naging sanhi ito ng pag-crack. Ito ay isang malaking bronze tripod sa hugis ng isang sinaunang urn. Ano ito? Eksakto. Masasabi ni Alex na ang malaking tripod na ito ay hindi simple. Ito ay sinaunang, makapal, at naglabas pa ng isang maharlikang aura. Alex, narinig mo na ba ang Cauldron of 9 States? Tanong ni Cedric. Nagulat si Alex, alam na alam niya ang bagay na pinag-uusapan. Ito ay noong ang Summer Dynasty ay nagsumite ng 9 na malalaking tripod na kumakatawan sa supremacy, pambansang pagkakaisa, at kasaganaan ng hari. Ang mundo noong panahong iyon ay nahahati sa 9 na estado. Ang lahat ng 9 na tripod ay itinapon sa isa, na sumasagisag sa 9 na estado.
Sa mga ito ay nakaukit ang kanilang mga sikat na bundok at ilog at iba pang kakaibang bagay. Ang tripod na ito ay malinaw na isang mahiwagang kayamanan. Ang siyambang tripod na inihagis sa simula ay isa ring pinakamataas na mahiwagang kayamanan ng ganoong kalidad. Maaaring narinig mo na ang Xia Dynasty's Cauldron of Nine States, at ang nasa harap mo ay ang tunay. Ang cauldron cast sa Xia Dynasty ay isang imitasyon lamang ng isang ito. Ang Cauldron of Nine States na ito ay umiral noong sinaunang panahon ng ang imperial na dinastiya ay ganap na namumulaklak. Ito ang pinakamahalagang sandata ng Amerika, sabi ni Cedric. Paano mo dinala? Tanong pa ni Alex na nagtataka. Ito ang prerogative ng Emperor, at pansamantala niyang ipapahiram sa iyo itong Cauldron of Nine States. Ang tinatawag na anim na sinaunang sekta ay mga speculators lamang noong panahong iyon. Sila ay masama, ngunit sa magulong mundong ito, nagbuga sila ng demonyong hangin. Ang sinabi mo ngayon sa Return ng Sword Sect ay humanga sa emperador. Binigyan kanya ng pahintulot na alisin ang Diablo, ipagtanggol si Dao, at suportahan ang hustisya gamit ang kalderong ito. Kung mayroon kang iba pang mga kinakailangan, ikalulugod ng emperador na tuparin ang mga ito. Sinuri ni Alex ang Cauldron of Nine States sa harap niya at nagsimulang magtaka tungkol sa punto ng buong bagay. Hindi ko inaasahan na ito ang tripod na muling lumitaw sa lupa. Ang pinakamasama, hindi ko inaasahan na ang mabigat na sandata na naging dahilan ng pagkabaliw ng mga matatanda ng anim na kaharian at pagpatay sa isa't isa ay nasa kamay ng imperial na pamilya, sabi ni Shelley, na nasa tabi niya. Kabanata 2880. Alam mo ba kung para saan itong Cauldron of Nine States? Tanong ni Alex kay Shelley. Ang sabi-sabi na ang kalderong ito ang pinakamalakas na sandata ng Supreme Chi sa mundo. Kapag mayroon ka nito, ang iyong depensa at lakas ay magiging napakalakas, kahit na ang landas ng Diyos ay hindi maaaring hatiin ito, paliwanag ni Shelley. Hindi lang si Alex, kundi lahat ng tao sa paligid niya ay huminga ng malalim pagkatapos marinig iyon. Masyadong hindi ka panipaniwala na may ganoong kaldero. Higit pa rito, walang sino man ang aasahan na ang emperador ay magpapadala ng ganoong bagay. Ang pagkakaroon ng sandata na ito ay mag-aalok ng mas mahusay na proteksyon. Nang maglaon, idinagdag ni Shelley, gayunpaman, walang makakagamit nitong 9 tripod cauldron. Natatakot ako na ang Cauldron of Nine States ay magiging walang silbi, lalo na sa iyong kasalukuyang cultivation realm. Ang maharlikang pamilya ay may 9 na tripod cauldron, naniniwala akong may sumubok nito noon pa man, at walang makakagamit nito, di ba? Tanong niya kay Cedric pagkatapos ng ilang sandali. Tumigil sandali si Alex. Alam niyang tama siya. Ang mga opisyal ng Amerikano ay binubuli ng anim na sinaunang sekta sa isang lawak na kung may makakontrol sa 9 tripod cauldron, siya ay pumatay para makuha ito. Kaya bakit kailangan pang magpigil hanggang ngayon? Tama na, tumanggo si Jade. Marami sa atin ang sumubok nitong 9 tripod cauldron, ngunit walang makakagamit nito. Sabay iyak at tawa ni Alex. Nasubukan mo na ang ilang tao, na hindi dapat kakaunti, at bawat isa ay hindi magagamit ito. And with that, you conclude na kaya ko. Maaari mo rin akong bigyan ng command ng ilang nuclear bomb. May isang tao na maaaring gumamit nito, sabi ni Jade. WHO. Tanong ni Alex. Ang emperador. Maging si Shelley ay mukhang nagulat sa pagkakataong ito. Napatingin si Alex kay Jade na natulala. Ang emperador ay hindi isang cultivator, ni siya ay may cultivation. Ngunit sa palagay namin ang cauldron ng 9 states ay nangangailangan ng chi ng hari, at ang emperador ay nasa kanya. Ibig sabihin ay magagamit niya ito. Nagtanong si Alex, dahil ang emperador lamang ang maaaring gumamit nito, ang pagpapahiram nito sa akin ay walang layunin. Hindi ko ito magagamit dahil hindi ako emperador. Naglabas ng bote si Cedric. Ito ang sariwang dugo ng emperador. Ngayon, ngumiti ng malumanay si Shelley. Ang makaharing enerhiya ng isang makalupang emperador ay maaari lamang maging sanhi ng 9 tripod cauldron na magpakita ng ikasampu ng kapangyarihan nito, at kung gagamitin niya ang kanyang dugo, ang mga epekto nito ay mas limitado. Gayunpaman, ito ay dapat na sapat kung ang kalaban ay mula sa kaharian ng demigod. Ang limitasyon sa oras ay hindi dapat masyadong mahaba, tama ba? Kinumpirma ni Jade ang mga salita ni Shelley. Ang 10 mililitro ng dugo ay maaaring magpagana sa The Cauldron of Nine States sa 1 segundo.
Si Cedric, sa kabilang banda, ay nagdala ng 500 mililitro ng dugo ng emperador, isang volume na proporsyonal sa antas ng paglilinang ng gumagamit. Huminga ng malalim si Alex sa garapon. Bagaman hindi siya nag-aalala tungkol sa linya ng depensang ito, ang regalo ng emperador ay itinuturing na lubhang makabuluhan. Naglabas siya ng bote at iniabot kay Cedric pagkatapos ng ilang pag-iisip. Elder Campbell, narito ang 10 longevity pill. Ang emperador ay nag-alay ng napakaraming dugo, at dapat niyang mabawi ito gamit ang tabletang ito. Alam ni Cedric, isang matalinong tao, na ang isang longevity pill ay maaaring makabawi sa 10 taon ng buhay. Ito ay hindi lamang pagbawi, maaari nilang pahabain ang buhay ng isang tao hanggang sa 100 taon. 10 longevity pills ay higit pa sa sapat para makabawi dito. Ang pangunahing punto ay, ang gayong elixir ay matatagpuan lamang sa sinaunang Dawfield. Walang sino man sa modernong mundo ang makapagpino nito. Alam niya iyon dahil isa sa 6 na sinaunang sekta ang nagbebenta noon. Mabuti. Higit pa rito, dapat kong ipaalala sa iyo na ang pinuno ng Returning Sword Sect, si Jeremy, ay tinatrato ang lahat ng nilalang bilang damo at batay sa Rekshasa Temple. Sa pagkakataong ito, hiniling mo sa mga elder ng Returning Sword Sect na lumuhad sa pintuan ng Thousand Miles Conglomerate. Walang alinlangan na gagawa siya ng isang bagay na mas baliw kaysa sa iyo. Ang Mount Dragon Tiger ay hindi naligtas. Genuine ang tono ni Cedric nang kausapin niya si Alex. Walang kamalay-malay ang iba na nasaksihan ni Cedric ang paghahalikan ng apo at Alex. Para kay Esmeralda, masasabing sobrang layaw siya ni Cedric. Ang kanyang pinakamalaking takot, gayunpaman, ay hindi niya gusto ang mga lalaki. Ngayon na madali niyang makilala ang isang lalaking gusto niya, ang lalaking ito ay kailangang itago para sa kanya. Oh,